Ang asawa ko ay inimbita ang kanyang ex na tumira sa amin nang hindi ako tinatanong, kaya sinabi kong hindi. Ngayon ay nag-file na ako ng diborsyo at ipinagyayabang niya na siya sa kanya. Ako, isang babae na 27 taong gulang, ay kasal sa aking asawa na si Jacob, na 28 taong gulang, sa loob ng halos 2 taon na ngayon, ngunit sa tingin ko ay patungo kami sa diborsyo dahil sa isang bagay na nangyari 3 araw na ang nakalipas. Isang araw, dinala ng aking asawa ang isang kaibigan niya mula sa high school na nagkataon na isang babae. Ang babaeng ito, si Alison, ay kaibigan niya sa high school at nang dinala niya ito sa bahay ay gabi na, kaya naisip ko na nagkita lang sila sa mall kung saan naroon si Jacob at dinala niya ito sa bahay para maghapunan o kung ano paman. Tinanggap ko siya at tinrato siya gaya ng pagtrato ko sa iba pang bisita. Ngunit habang kumakain kami ay napansin ko na may kakaiba sa taong ito. Ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Jacob ay nagpaparamdam sa akin na nagkaroon sila ng relasyon noong high school, at sa pagtatapos ng gabi gusto ko lang siyang umalis, sa totoo lang, dahil pinaparamdam niya sa akin na hindi komportable sa lahat ng kanyang mga biro na alam lang nila ni Jacob at ang paraan ng paglapit niya sa kanya o ang paghawak sa kanya bawat ilang segundo. Para bang palagi niyang hinahanap ang dahilan upang mahawakan siya sa braso o sa kamay, at sobrang lakas ng tawa niya sa lahat ng kanyang mga biro, kahit na ang mga hindi masyadong nakakatawa. Kaya sa tingin ko naiintindihan ng mga tao kung bakit hindi ako komportable sa babaeng ito. Pagkatapos ihain ang dessert, naisip ko na aalis na siya agad. Sinubukan kong maging magiliw hanggat maaari kahit na hindi ako komportable. Ngunit lumipas ang 2 oras at bandang 1:00 ng gabi, nang hindi pa rin siya umaalis, tinanong ko si Jacob sa isang sulok at tinanong kung ano ang nangyayari dahil kakaiba ito dahil hindi siya umaalis. Doon lamang sinabi ni Jacob sa akin na talagang inimbita niya siya sa bahay dahil pinaalis siya sa kanyang bahay dahil hindi siya nagbabayad ng renta sa nakaraang 4 na buwan at ngayon ay tila magpapalipas siya ng gabi sa aming bahay at marahil sa mga susunod na araw hanggang sa makahanap siya ng ibang apartment na malilipatan. Sinabi rin niya sa akin na hindi sila nagkita sa mall gaya ng aking inaakala, ngunit sa katunayan ay nagkonekta sila muli sa social media at nag-uusap online ng ilang linggo bago ito, kaya nalaman niya na naghahanap siya ng lugar na matitirhan at inalok na makitira sa amin pansamantala. Siyempre, nairita ako at tinanong siya kung bakit hindi niya ako kinonsulta bago niya inaalok na makitira ito. Sinabi ko rin na hindi ako komportable sa ideya na tumira siya sa aming bahay dahil ginawa niyang hindi komportable ang pakiramdam ko sa buong gabi sa kanyang kakaibang pag-uugali sa paligid ni Jacob. Sinubukan niyang balewalain ito at sinabi na tinutulungan lang niya ang isang kaibigan sa oras ng pangangailangan, ngunit sinabi ko na gusto ko siyang umalis at hindi ko ito papayagan. Pinilit kong kausapin niya ito at sabihing umalis, ngunit sinabi niya na ipinangako na niya at hindi niya pwedeng sirain ang puso nito ng ganoong paraan. Aparenteng, lahat ng kanyang mga gamit ay nasa kotse at siya ay lumipat mula sa kanyang apartment ngayong araw mismo. Tinulungan pa niya itong lumipat at hindi niya pwedeng sabihing hindi na ito mangyayari. Kumikilos siya ng talagang kakaiba at pasikot-sikot, kaya hiniling kong maging tapat siya sa akin at sabihin kung sino itong si Alison, at sa resulta, tama ako sa lahat ng oras tungkol sa kanya na may relasyon kay Jacob noong high school dahil inamin niya na siya ay talagang ex-girlfriend niya noong senior year at naghiwalay lamang sila dahil kailangan niyang umalis para sa kolehiyo. Nagalit ako ng todo nang sabihin niya iyon dahil ang huling bagay na gusto ko ay tumira ang kanyang ex-girlfriend sa amin, lalo na kung parang may nararamdaman pa rin ito para sa kanya. Ipinangako niya sa akin na tapos na sila ni Alison ng matagal na, ngunit wala iyong nagawa para sa aking kawalan ng kapanatagan. Sinabi ko na gusto ko siyang umalis kaagad. Talagang galit ako at naririnig iyon sa boses ko. Inaasahan kong seryosohin niya ako, ngunit sa halip ay bumaling siya at sinabi na hindi niya ito papaalisin at kung may problema ako sa pagtira ni Alison sa amin, maaari akong umalis. Sinabi niya na tinutulungan lang niya ang isang kaibigan sa oras ng pangangailangan at kung ako ay sobrang insecure na hindi ko kayang harapin iyon, kung gayon ako ang problema at dapat akong umalis. Pagkatapos sabihin yon, lumabas siya sa kwarto at iniwan akong mag-isa sa silid. Gulat na gulat ako na pinili niya si Alison kaysa sa akin,
ang kanyang asawa sa loob ng 2 taon. Kami ay nasa relasyon ng halos 3 taon bago kami nagpakasal, kaya sa tingin ko dapat mas mahalaga ako sa kanya kaysa sa isang babaeng nakarelasyon niya noong high school ng 1 taon bago siya umalis para sa kolehiyo. Nabigla ako pagkatapos niyang sabihing umalis ako at wala akong nasabi sa loob ng ilang segundo. Nang bumalik ako sa sala, nakita kong nakaupo siya sa sofa kasama si Alison at nagtatawanan sila sa isang palabas na nakabukas sa TV. Si Alison ay may kapal ng mukhang sinabihan akong umupo sa tabi nila at pagkatapos ay umusog siya upang makaupo siya ng malapit kay Jacob at kailangan kong umupo sa tabi niya habang siya ay kumakandong sa aking asawa. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis ako at bumalik sa silid. Nag-impake ng ilan sa aking mga gamit sa isang bag at lumabas patungo sa sala. Wala akong pakialam na naroon si Alison. Sinabi ko kay Jacob na maaari niyang paalisin ito kaagad at pag-uusapan namin ito o ako ang aalis. Wala siyang sinabi at hinigpitan lamang ang kanyang mga labi at piniling tumingin sa ibang direksyon, habang si Alison ay tumayo at nagsimulang magsalita sa akin ng isang peking matamis na boses, sinasabing wala siyang intensyon na magdulot ng problema, na siya ay isang matagal ng kaibigan lamang at ganun ito magiging. Pagkatapos ay lumingon siya at tinanong si Jacob, "Di ba, Jake?" Alam kong ayaw ni Jacob na tinatawag siyang Jake. Ngunit nang sabihin iyon ni Alison, tila wala siyang problema dito. Napabuntong hininga ako at lumabas ng pinto. Isinara ito ng malakas sa likod ko. Hindi man lang ako sinundan ni Jacob o sinubukang pigilan, at syempre, hindi rin ginawa iyon ni Alison dahil ito nga ang gusto niya mula pa noong una. Medyo nakakakilabot, ngunit nang makalabas ako ng pinto, nagpasya akong manatili at tingnan kung ano ang mangyayari sa loob ng sala kapag ako ay umalis. Alam kong parang baliw, ngunit talagang naramdaman kong kailangan kong gawin ito, at sa kabutihang palad para sa akin, ay ginawa ko dahil nakita ko mula sa kortina. Dahil hindi namin ito isinara ng tuluyan at nakita kong agad na umalis ako. Nag-usap sina Alison at Jacob at naririnig ko ito ng kaunti. Ngunit nag-uusap sila na tiyak na tungkol sa akin. Mukhang nagagalit si Jacob at pagkatapos ng ilang sandali, sa aking pagkabigla, humiga si Jacob at inilagay ang kanyang ulo sa kandungan ni Alison, kung saan hinaplos niya ang kanyang buhok. Galit na galit ako nang makita iyon at sa init ng sandali ay nagpasya akong kunin ang aking telepono at kuhanan ng litrato ang dalawa sa ganung posisyon. Hindi nila ako nakikita, ngunit nakikita ko sila at sinigurado kong makuha ang isang anggulo kung saan makikita ang mga mukha nila sa larawan. Pagkatapos kong kunan ng litrato, nagpasya akong hindi na kailangang manatili pa at naglakad patungo sa bahay ng isang kaibigan. Maaari akong sumakay sa aking kotse, ngunit talagang ayaw kong magmaneho, lalo na kapag ako'y nasa ganitong masamang mood. Sa totoo lang, gusto ko lang maglakad at mag-isip tungkol sa aking nakita. Ang dugo ko ay kumukulo at naramdaman kong kailangan kong gumawa ng isang bagay upang maghiganti kay Jacob sa kanyang ginagawa sa akin. Kaya bago ako kumatok sa pinto ng aking kaibigan, nagpasya akong mag-online at i-post ang mga litrato na kinuha ko na may caption na nagsasabing cheater at wala ng iba. Pagkatapos mag-post, kumatok ako sa pinto ng aking kaibigan at pinapasok niya ako. Kaka-check lang niya sa kanyang social media at tinanong niya ako kung tungkol saan ang aking post nang makita niya ako. Pagpasok ko sa sala, ipinaliwanag ko ang kwento sa kanya, habang nakaupo sa sofa at sinabi niya sa akin na napalayo ako ng kaunti sa pagharap dito dahil ang mga komento ay puno ng galit laban kay Alison at Jacob. Sinabi niya na, kahit na sumasang-ayon siya na kailangan tawagin si Jacob sa atensyon, ang pag-post ng personal na litrato nila na ganoon ka-intimate marahil ay hindi ang pinakamagandang paraan ng pagharap sa sitwasyon at maaari rin akong magkaroon ng mga legal na problema kung umabot ito sa ganon. Nakinig ako sa kanya at talagang may katuturan ang kanyang sinasabi, kaya nagpasya akong tanggalin ang larawan mula sa aking account. Ngunit kahit na pagkatapos kong tanggalin ang post, ilang mga tao ang patuloy na nagte-text sa akin upang muling i-post ito dahil sa tingin nila na iyon ang nararapat kay Jacob. Naantig ako na maraming tao ang nasa aking panig, ngunit nakatanggap ako ng isang matinding sampal ng realidad nang sinabi ng aking kaibigan na talagang hindi nila alintana ang aking kasal o ang aking relasyon kay Jacob. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang tsismis na makukuha nila mula dito,
kaya kailangan kong umiwas sa drama at huwag pansinin ang mga taong nagte-text sa akin dahil mahalaga lang sa kanila ang lahat ng drama na lalabas dito, hindi ang aking emosyonal na kapakanan. Tama siya, kaya nagpasya akong patayin ang aking telepono ng ilang sandali at gumawa ng isang bagay upang madistract ang sarili ko. Medyo gabi na nang makarating ako sa bahay ng aking kaibigan, kaya pagkatapos ng ilang sandali, natulog na ako. Nang magising ako kinaumagahan, sinabi ng aking kaibigan na naghihintay si Jacob sa sala. Dumating siya ilang minuto bago ako nagising at, kahit na sinubukan ng aking kaibigan na paalisin siya pabalik sa bahay, tumanggi siyang umalis nang hindi ako nakikita. Akala ko nandun siya upang humingi ng tawad at handa na akong tanggihan ang kanyang paghingi ng tawad dahil hindi ako nararamdamang magpatawad noong panahong iyon. Ngunit nang lumabas ako sa sala na handa na sa aking talumpati, nagulat ako nang ang unang mga salita na lumabas sa bibig ni Jacob ay hindi, "Sorry," kundi, "Baliw ka ba at ano ba ang iniisip mo?" Alam kong galit siya sa aking post noong nakaraang gabi. Ngunit tila higit pa sa galit, parang hysterical at sobrang upset. Lahat ito ay nagkaroon ng sentido nang sinabi niya sa akin na may nagpadala ng litrato na iyon sa kanyang mga magulang at ngayon ay tumanggi silang makipag-usap sa kanya, na masama para sa kanya dahil nagpaplano siyang mag-resign sa kanyang trabaho at mag-umpisa ng sariling negosyo. Kailangan niya ng pera ng kanyang ama para doon at gusto niyang maging investor ang kanyang ama. Ngunit ngayon ang kanyang ama ay hindi na nakikipag-usap sa kanya at ang kanyang ina rin ay hindi sumasagot sa anumang mga tawag o text niya. Sinabi niya na ang kanyang mga magulang ay hindi man lang binigyan siya ng paliwanag kung bakit siya binlock. Ngunit alam niyang ang aking post ay may kinalaman doon dahil nangyari ito pagkatapos kong i-post ang larawan niya kasama si Alison at ngayon gusto niyang kausapin ko ang kanyang mga magulang at sabihin sa kanila na ito ay isang biro lamang o kung anuman upang magsimula silang makipag-usap muli sa kanya dahil hindi niya papayagang ang aking hangal na pagkakamali ay masira ang kanyang kinabukasan. Marahil ay hihingi ako ng tawad sa kanya kung hindi niya ako inutusan na kausapin ang kanyang mga magulang at ayusin ang lahat dahil, sa totoo lang, pagkatapos ng ginawa niya noong nakaraang gabi, hindi ko naramdaman na nasa posisyon siya upang magbigay ng ganitong mga kahilingan at sobrang naiinis ako sa kanyang pag-uugali. Kaya sinabi ko na karapat-dapat siya sa ito dahil niloko niya ako. Sinabi niya na si Alison ay wala kundi isang kaibigan at ako ay nag-overreact. Pagkatapos ay inakusahan niya akong insecure, selosa at toxic, at sinabi pa na pagkatapos kong umalis, si Alison ay nagko-comfort sa kanya, kaya niya inihiga ang kanyang ulo sa kandungan nito at iyon lang, wala silang ginawa na iba pa pagkatapos kong umalis dahil hindi iyon ang kanyang ugali. Sinabi ko na hindi ko siya pinagtitiwalaan at hindi ako naniniwala sa kahit isang salita na lumalabas sa kanyang bibig. Sinabi ko na kailangan niyang umalis dahil wala akong interes sa pagpapatuloy ng argumentong ito at pag-aksaya ng aking araw. Para sa akin, siya ay emosyonal na nakikipagrelasyon sa pinakamaliit kay Alison at hindi ko kayang tiisin iyon. Nakita ko ito sa aking sariling mga mata at wala ng paraan upang maitago ito. Kahit na baliwalain ko ang katotohanan na inilagay niya ang kanyang ulo sa kandungan ito at kahit papaano itatapon ang imaheng iyon sa aking ulo, hindi ko malilimutan na pinili niyang patirahin siya sa amin kahit na sinabi ko na hindi ako komportable sa ideyang iyon at binigyan pa siya ng ultimatum na pumili sa amin at pinili niya si Alison. Hindi ako okay doon at hindi ko iniisip na may ibang babae sa aking posisyon ang magiging okay sa ganoong bagay. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang umalis at umalis siya. Ngunit hindi bago sabihin sa akin na hindi pa ito tapos, na parang banta, at sa tingin ko nga iyon. Ngunit sa ngayon ay wala pa siyang ginagawa bukod sa patuloy na pagte-text sa akin na kausapin ang kanyang mga magulang at ayusin ito. Iniisip ng aking kaibigan na dapat kong kausapin ang kanyang mga magulang at gumawa ng isang bagay tungkol dito dahil, kahit na gaano man kasama ang ginawa niya, hindi dapat ako nag-post ng larawan nila. Kahit na gusto kong i-expose sila sa kanilang ginagawa, dapat nag-post na lang ako o kung ano man. Ngunit ang pag-post ng litrato ay talagang hindi tama para sa kanya at naramdaman niyang ito ay isang paglabag sa kanilang privacy. At nararamdaman ko na tama siya tungkol dito. Ngunit sa totoo lang, hindi ko lang malimutan ang ginawa ni Jacob sa akin.
Sigurado akong nananatili pa rin si Alison sa kanya at kumukulo ang aking dugo kapag naiisip ko silang dalawa sa bahay na iyon, ang aking bahay. Nararamdaman ko na dapat kong gawin ang isang bagay, ngunit sa totoo lang hindi ko nararamdaman na karapat-dapat siyang makakuha ng aking simpatiya rin. Update 1. Kaya, nagpasya akong hindi kausapin ang aking mga biyenan at hindi gumawa ng anuman tungkol dito dahil, gaya ng sinabi ko sa aking orihinal na post, talagang hindi ko iniisip na karapat-dapat ang aking asawa na mangyari ang anumang mabuti sa kanya sa ngayon. Kung gusto niyang ayusin ang sitwasyon, kailangan niyang gumawa ng isang bagay tungkol dito mismo dahil hindi ako ang magpapatakbo sa kanyang mga magulang upang hilingin na patawarin siya kapag ako mismo ay hindi siya pinapatawad. 4 na araw na mula nang ipost ko at halos 1 linggo mula nang dalhin niya si Alison sa bahay. Sigurado akong nananatili pa rin siya sa kanya dahil gumawa ako ng peking account upang sundan siya at nalaman ko na lahat ng kanyang mga kamakailang kwento na na-upload niya ay may pamilyar na background. Lahat ng mga larawan ay kinuha sa paligid ng aking bahay, kaya alam kong naroon pa rin siya. Hindi ko maisip ang kapal ng mukha ni Jacob na patuloy na patirahin si Alison sa aming bahay kahit na pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ngunit sa pagiging patas, lahat ng maaaring magkamali ay nagkamali na, kaya maaari na siyang manatili sa kanya dahil ngayon sa tingin ko ay nasa punto na kami nang hindi na mababawi. Hindi ko maisip ang aking sarili na bumalik sa kanya, kahit anong mangyari at marahil hindi na rin siya susubok. Sa ngayon ay patuloy lang siyang nagte-text sa akin upang kumbinsihin akong kausapin ang kanyang mga magulang. Hindi ko pinapansin lahat ng kanyang mga text. Hindi ko pa nakita ang lakas ng loob na i-block siya, ngunit gagawin ko ito sa lalong madaling panahon. Kapag handa na akong alisin siya ng tuluyan sa aking buhay. Hindi pa ako nasa puntong iyon dahil matagal na kaming magkasama at ito ay napakahirap para sa akin. Galit ako sa aking orihinal na post, ngunit ngayon na ang lahat ng galit ay nawala, ang tanging nararamdaman ko ay pagkawasak ng puso dahil ito na ang katapusan ng aking kasal at alam ko iyon. Ang nakakatawa ay hindi ko ito nakita na darating. Marami sa inyo ang nagtanong kung may mga palatandaan ba na siya ay nagsasawa o gusto niya ng ibang tao at upang maging tapat, walang kahit anong palatandaan. Sa kahit anong oras hindi ko naisip na ayaw niyang makasama ako. Ang kanyang pagdaraya sa akin ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip kahit sa aking pinakamalupit na bangungot. Ito ay literal na hindi ka panipaniwala. Kami ni siya ay nagmahal sa loob ng maraming taon at halos baliw na siya sa akin bago pa niya ako niyaya na lumabas. Ako ang nagtagal bago siya sinagot ng "oh." Ngunit nang magkasama na kami, wala nang balikan. At ngayon dito na ito nagtatapos. Talagang hindi ko ito nakita na darating, kaya upang sabihin na ako ay wasak ay hindi sapat upang ipaliwanag kung paano ko talagang nararamdaman ang pagtatapos ng aking kasal sa ganitong paraan. Ang aking mga kaibigan ay napaka-supportive at gayon din ang aking mga magulang, at ako ay nagpapasalamat para doon. Umaasa lang ako na makakaya kong manatiling malakas sa panahon ng diborsyo din na ipasa ko na ang diborsyo. 1 araw na mula noon at kailangan kong sabihin na hindi ako nakaramdam ng gaanong ginhawa at tiwala gaya ng akala ko. Lahat ng nararamdaman ko ay stress at pag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari. Nananatili pa rin ako sa aking kaibigan at nagtatrabaho mula sa bahay dahil wala akong lakas na lumabas sa ngayon. Update 2. Si Jacob ay naserbisyuhan ng mga papeles ng diborsyo ngayon. Tinawagan niya ako upang tanungin kung seryoso ako tungkol dito at sinabi kong oo. Pagkatapos ay sinimulan niyang sigawan ako sa telepono. Kailangan kong ilayo ang telepono sa aking tainga dahil sobrang lakas ng kanyang boses. Sinabi niya na dinadala ko ito ng masyadong malayo at sinubukang kumbinsihin ako na walang kahit ano sa pagitan niya at ni Alison. Kaya tinanong ko kung pinapayagan pa rin niya siyang manatili sa aming bahay. Nag-alinlangan siya ng kaunti, ngunit pagkatapos ay inamin niya na, sa katunayan, naninirahan siya kay Alison mula nang umalis ako. Sinabi niya na siya ang naging emotional support niya, na parang pagkatapos kong umalis, at hindi ko mapigilang matawa nang sinabi niya iyon. Itinuro ko ang kabalintunaan sa kanyang sinasabi dahil, kung hindi dahil kay Alison at sa kanilang kakaibang pagkakaibigan, marahil ay hindi niya kailanman kakailanganin ng kahit anong suporta sa emosyon sa unang lugar.
Nagalit siya ng sobra nang sinabi ko iyon at sinabi niya na palaging nagsasalita ng maganda si Alison tungkol sa akin, kaya nakakadismaya para sa kanya na marinig akong tratuhin siya bilang isang kompetisyon sa halip na isang kaibigan. Sinabi ko na hindi ko iniintindi kung ano ang iniisip ni Alison tungkol sa akin. Sa totoo lang, wala itong kinalaman kay Alison, may kinalaman ito sa kanya at sa aming relasyon. Sinabi ko na ako ay naghihiwalay sa kanya, hindi kay Alison. Siya ang taong nagbigay sa akin ng pagkabigo. Hindi ko iniintindi ang babaeng iyon kahit na anong gawin ko. Ngunit inaasahan ko ang ilang mga bagay mula sa aking asawa at hindi niya naabot ang mga inaasahan na iyon. Inaasahan ko ang isang tiyak na katapatan mula sa kanya at inaasahan ko na isaalang-alang niya ang aking mga damdamin at ang aming kasal sa ibabaw ng kanyang pagkakaibigan sa kanyang ex-girlfriend sa high school. Sinabi niya na ako ay hindi makatarungan at hindi makatwiran. Sinabi niya na si Alison ay wala kundi isang kaibigan muli na para bang iyon ay magbabago ng kahit ano. Pagkatapos ay tinanong niya ako kung ano ang gagawin ko kung ako ay nasa parehong posisyon gaya niya, kung saan ang isang kaibigan ng kabaliktaran kasarian ay humingi ng tulong. Sinabi ko ng tapat na susubukan kong tulungan sa abot ng aking makakaya. Ngunit kung ang aking asawa ay hindi komportable, hindi ako magdadalawang isip na piliin ang aking kasal sa ibabaw ng aking pagkakaibigan. Para sa akin, ang aking kasal ay ang pinakamataas na prioridad at ipinakita niya sa akin na hindi iyon pareho para sa kanya. Mas gusto kong makasama ang isang tao na kapareho ko ng pag-iisip, lalo na sa mga mahalagang bagay gaya nito. Nagsimula siyang magtunog ng talagang iritado at sinabi na masyado akong nagiging emosyonal sa mga bagay na ito at kailangan kong matutunan kung paano harapin ang aking mga damdamin tulad ng isang adulto sa halip na maging isang bata na umiiyak at pagkatapos ay umaalis ng walang kahit anong pag-uusap dahil lamang sa mga bagay ay hindi napupunta sa aking kagustuhan. Sinubukan niya pagkatapos na sermonan ako tungkol sa kung paano hindi patas ang buhay at bla bla bla. Ngunit hindi ako interesado sa pakikinig doon, kaya idiniskonekta ko ang tawag. Papalapit na akong i-block siya nang magpadala siya ng isang text na nagsasabing ako ay imaturo at talagang hindi ako ang biktima dito. Kung mayroon man, siya ang biktima dahil, salamat sa aking irasyonal na desisyon na i-post ang litrato na iyon, ang kanyang mga magulang ay hindi na nakikipag-usap sa kanya at kailangan niyang itigil ang kanyang ideya sa negosyo. Sinabi niya na inaasahan niyang hihingi ako ng paumanhin sa kanya, ngunit hindi pa niya natatanggap yun at sa halip ipinadala ko sa kanya ang mga papeles ng diborsyo lamang upang maparamdam sa kanya na masama ang pagtulong sa isang kaibigan. Kaya nag-text ako pabalik agad at sinabi na talagang humihingi ako ng paumanhin sa pag-post ng litrato na iyon at pagkatapos ay sinabi ko na upang maging patas, magpo-post lang ako ng litrato ng aking sarili kasama ang aking mga kaibigang lalaki kung saan ako ay sobrang malapit sa kanila. Marahil ay makakatulong iyon sa kanya na makita ang mga bagay na gaya ng nakikita ko. Pagkatapos ay ibinlock ko siya, kaya iyon na ang ginawa. Update 3, kaya nasa gitna kami ng mga negosasyon sa pag-areglo ngayon. May ilang panahon pa bago ma-finalize ang diborsyo. Ngunit kahapon ay nakatanggap ako ng isang mensahe mula kay Alison na nagsasabing talagang humihingi siya ng paumanhin dahil aksidenteng nakatulog siya kasama si Jacob. Sinabi niya na nahihirapan siya sa diborsyo at lahat, kaya tinutulungan niya itong ma-comfort at nangyari lamang. Siyempre, hindi ko ito binili at alam kong sinasabi niya ito lamang upang ipamukha sa akin. Walang paraan na ginagawa nila ito sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 linggong pagtira ng magkasama, ngunit hindi ko na iniintindi dahil inaalis ko na siya sa buhay ko at siya na ang maiipit sa kanya. Maaari siyang manatili sa kanya. Hindi ko na siya gusto ng kahit ano paman at sigurado akong ang isang taong nangaliwa na isang beses ay manlilinlang muli ng walang pag-iisip. Bukod pa rito, kung niloko niya ako, ang kanyang asawa ng 2 taon, kung gayon si Alison ay kailangang maging ilusyonado upang maniwala na hindi siya lolokohin nito sa ilang panahon, ngunit anuman, wala na akong pakialam dito. Aalis na ako.